2,000 ang seating capacity nitong session hall ng Batasang Pambansa at punong-puno po ito. Kasama ng Pangulong naglalakad ang welcoming committee, sina Representatives Mark Leandro Mendoza ng District 4 ng Batangas, Maria Jocelyn Bernos ng Lone District ng Abra, Marlene Abigail Binay ng District 2 ng Makati City, Bai Sandra Sema ng Lone District ng Maguindanao, Joseph Victor Ejercito ng Lone District ng San Juan at Gina De Venecia ng District 4 ng Pangasinan. 5 minuto bago mag-alas 4, right on schedule ang pagpasok dito ng Pangulo sa loob ng session hall. Inaasahan, nakikita po natin na naglalakad na ang Pangulo dito sa gitna. Eksaktong alas 4 naman ay sisimulan na Mark ang joint session na pangungunahan naman nila Senate President Enrile at House Speaker Feliciano Belmonte. Matapos ito ay aawitin ang pambansang awit ng Pilipinas sa pangunguna ng Mandaluyong Children's Choir. Kasunod nito ang panalangin ng bayan na pangungunahan naman ni Reverend Father James Nitlolyama, ang parish priest ng Kristong Hari Parish, Ustads Muhammad Kana ng National Commission on Muslim Filipinos, Reverend Father Rex Reyes, ang General Secretary ng National Council of Churches of the Philippines, Isaiah Samson Jr. ng Iglesia ni Cristo at Reverend Father Joel Polares ng Iglesia Filipina Independiente. On the part of the Senate, the joint session is called to order. On the part of the House of Representatives, this session is called to order. Please remain standing for the singing of the national anthem. Please remain standing for the nation's prayer. Diyos na may lalang ng sansinukuban, inialay namin itong pagdiriwang na tigib ng pagpupunyagi at kadakilaan, tigib din ng husay at pagmamahalan. Allah, na ugat ng katotohanan, turuan kami ng tamang salita at diwa. Ipaunawa sa amin ang husay ng gawang matuwid at husay ng landas ng walang balakid. At halang may kapal na nagbibigay pag-asa, iparamdam sa amin ang katahimikan at pagkakaisa. Ituro sa bawat isa sa amin ang tamang daan, ngayon, bukas at magpakailanman. Panginoong may kapal, itawid niyo po ang inyong mga nilalang sa landas ng pakikipagsapalaran para sa pamilya at pakikipagbukluran para sa bayan, sa landas ng pagkakaunawaan at pagkakaisa tungo sa inyong kalwalatian. Amang Hari sa kataas-taasan, linangin niyo po ang lahing Pilipino.
Gabayan niyo kami sa bawat araw upang maisagawa ang nararapat sa iyong bayan at maibisan ang kahirapan at maibandila ang katarungan. Para sa lupang hinirang aming inang bayan at para sa inyong kaharian. Amen. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Benigno S. Aquino III, the President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Thank you. Senate President Juan Ponce Enrile, Speaker Feliciano Belmonte, Vice Presidente Jejomar Binay, mga dating Pangulong Fidel Valdez Ramos at Joseph Ejercito Estrada, ang ating mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, mga kagalang-galang na kagawad ng Kalipunang Diplomatiko, kagalang-galang na miyembro ng Kamara de Representante at ng Senado, mga pinuno ng pamahalang lokal, mga miyembro ng ating kabinete, mga uniformadong kasapi ng militar at kapulisan, mga kapwa kong nagseserbisyo sa taong bayan, siyempre sa aking po mga boss, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ang aking ikatlong SONA at parang kailan lang na nagsimula tayong mangarap. Parang kailan lang nang sabay-sabay tayong nagpasyang tahakin ang tuwid na daan. Parang kailan lang nang sinimulan nating iwaksi ang wangwang, hindi lamang sa kalsada kundi sa sistemang panlipunan. 2 taon na ang nakalipas mula nang sinabi ninyo, sawa na kami sa korupsyon, sawa na kami sa kahirapan. Oras na upang ibalik ang isang pamahalaang tunay na kakampi ng taong bayan. Gaya ng marami sa inyo, namulat ako sa panggigipit ng makapangyarihan. 12 taong gulang po ako nang idineklara ang batas militar. Bumaliktad ang aming mundo. 7 taon at 7 buwang ipinit ang aking ama. 3 taong napilitang mag-ibang bansa ang aking pamilya. Naging saksi ako sa pagdurusa ng marami dahil sa diktadurya. Dito napanday ang aking prinsipyo. Kung may inaagrabyado at ninanakawan ng karapatan, siya ang kakampihan ko. Kung may abusadong mapangapi, siya ang lalabanan ko. Kung may makita akong mali sa sistema, tungkulin kong itama ito. Matagal nang tapos ang batas militar. Tinanong tayo noon, kung hindi tayo, sino pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Ang nagkakaisang tugon natin, tayo at ngayon na. Ang demokrasyang ninakaw gamit ang paniniil at karahasan, nabawi natin sa mapayapang paraan. Matagumpay nating pinag-alab ang liwanag mula sa pinakamadilim na kabanata ng ating kasaysayan. Ngunit huwag po nating kalimutan ang pinag-ugatan ng batas militar. Kinasangkapan ng diktador ang saligang batas upang manatili sa kapangyarihan. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ang banggaan sa pagitan ng gusto ng sistemang parehas laban sa mga nagnanais magpatuloy ng panlalamang. Mula sa unang araw ng ating panunungkulan, walang ibang sumalubong sa atin kundi ang mga bangungot ng nawalang dekada. Nariyan po ang kaso ng North Rail. Pagkamahal-mahal na nga nito, matapos ulitin ang negosasyon, nagmahal palalo. Sa kabila nito, binawasan ang benepisyo. Ang 19 na train sets naging 3 at sa mga istasyon mula 5 naging 2. Ang masakla pa po, pinapabayaran na sa atin ang utang na ito nauna. Nariyan ang walang pakundangang bonus sa ilang GOCC. Sa kabila ng pagkalugi ng kanilang mga ahensya, nariyan ang 1 bilyong pisong pinasingaw ng PAGCOR para sa kape. Nariyan ang sistemang pamamahala sa PNP na isinantabi ang pangangailangan sa armas ng 45% ng kapulisan para lang kumita mula sa lumang helicopter na binili sa presyong brand new.
Wala na ngang iniwang panggastos. Patong-patong at sabay-sabay pa ang mga utang na kailangang bayaran na. Mahaba ang iniwang listahan ng natukulin nating punuan. Ang 66,800 na backlog sa classrooms na nagkakahalaga ng tinatayang 53.44 billion pesos. Ang 2,573,212 na backlog sa mga upuan na nagkakahalaga naman ng 2.31 billion pesos. Nang dumating tayo, may halos 36 na milyong Pilipinong hindi pa miyembro ng PhilHealth. Ang kailangan para makasali sila maaaring umabot sa 42 billion pesos. Idagdag pa po natin sa lahat ng iyan ang 103 billion pesos na kailangan para sa modernisasyon ng hukbong sandatahan. Sa harap ng lahat na ito, ang iniwan sa ating pondo na malaya natin magagamit, 6.5% ng kabuong budget para sa natitirang 6 na buwan ng 2010. Para po tayong boksingerong isinabak sa laban, nang nakagapos na nga ang mga kamay at paa, nakapiring pa ang mga mata, at kakampi pa ng kalaban ang referee at ang mga judge. Kaya nga sa unang 3 buwan ng aming panunungkulan, inaabangan namin ang pagdating ng linggo para maidulog sa Panginoon ang mga bangungot na humaharap sa amin. Inasahan naming mangangailangan ng di bababa sa 2 taon bago magkaroon ng makabuluhang pagbabago. Bibigyan kaya tayo ng sapat na pag-unawa ng taong bayan. Subalit kung may isang bagay mang nakatatak na sa ating lahi at makailang ulit na nating pinatunayan sa buong mundo, walang hindi makakaya ang nagkakaisang Pilipino. Nangarap po tayo ng pagbabago. Nakamit natin ang pagbabago at ngayon karaniwan na ito. Ang kalsadang pinondohan ninyo ay tuwid, patag at walang bukol. Ang tanging tompats ay asfalto o semento. Karaniwan na po ito. Ang sitwasyon kung paparating ang bagyo, nakaabang na ang relief at hindi ang tao ang nag-aabang ng relief. Nag-aabang na rin, umalalay ang rescue services sa taong bayan. At hindi tayo-tayo lang din ang sumasaklolo sa isa't isa. Karaniwan na po ito. Ang wangwang sa lansangan, galing na lang sa pulis, ambulansya o bombero, hindi sa opisyal ng gobyerno. Karaniwan na rin po ito. Ang gobyernong dating nang-aabuso ngayon tunay na kakampi na ng Pilipino. Nagpatupad po tayo ng reforma. Tinanggal ang gastusing hindi kailangan, hinabol ang mga tiwali, at ipinakita sa mundong open for business under new management na ang Pilipinas. Ang dating sick man of Asia, ngayon punong-puno na ng sigla. Nang nagkaroon tayo ng positive credit rating action, ang sabi ng iba, tsamba. Ngayong 8 na po sila, tsamba pa rin kaya. Sa Philippine Stock Exchange Index, nang una nating nahigitan ang 4,000 na index, may mga nagduda. Ngayon, sa dami ng all-time high, pati economic managers nahirapan yata sa pagbilang. At ako rin po'y nagulat. Nakaka-44 na pala tayo at bihira ng buwaba sa 5,000 ang index. Nito pong first quarter ng 2012, ang GDP growth natin 6.4%. Milya-milya ang layo niyan sa mga prediksyon at pinakamataas sa buong Southeast Asian region. Pangalawa po ito sa Asia, sunod lang tayo sa China. Kung dati po tayo ang laging nangungutang, ngayon hindi po birong tayo na ang nagpapautang. Dati po'y namamalimos tayo ng investments. Ngayon, sila ang dumadagsa. Ang mga kumpanyang Hapon, sa isang pagpupulong po namin, ang sabi ay, baka gusto nyo kaming silipin. Hindi nga kami ang pinakamura, pero una naman kami sa teknolohiya.
pati pinuno na isa pong malaking bangko sa Inglaterra. Kamakailan, nakipag-usap sa atin at ang sinabi, maisali sana sila sa ating kinukonsulta sa usapang pinansyal. Sa bawat sulok ng mundo, nagpapakita ng paghanga ang mga komentarista. Ayon sa Bloomberg Business Week, and I quote, "Keep an eye on the Philippines," close quote. Ang Foreign Policy Magazine, pati isa sa mga pinuno ng ASEAN 100, nagsabing maaari daw tayong maging, and I quote, "Asia's next tiger," close quote. Sabi ni Ruchir Sharma, sabi po ni Ruchir Sharma, pinuno ng Emerging Market Equities and Global Macro ng Morgan Stanley, I quote, "The Philippines is no longer a joke," close quote. At mukha naman pong hindi siya nambobola dahil tinatayang $1 bilyong ang ipinasok ng kanyang kumpanya sa ating pong bansa. Sana nga po, ang kaliwat kanang paghanga ng taga-ibang bansa, masundan na rin ng lokal na tagapagbalita. Sinisiguro po nating maabot ang kaunlaran sa mas nakakarami. Alalahanin po natin, nang mag-umpisa tayo, may 760,357 na kabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Tinarget natin itong paabutin sa 3.1 million sa loob ng 2 taon. Pebrero pa lang po ng taong ito, naiparehistro na ang 3 milyong kabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilya. Sa susunod na taon naman, palalawakin po natin ang sakop nito sa 3.8 milyong bahay. 5 beses po ang laki niyan sa dinatnan natin. Pangmatagalan po ang impact ng proyektong ito. Hindi pa kumpleto ang mga pag-aaral. Pero ngayon pa lang, maganda na ang ipinapakita ng numero. Base sa listahan ng DSWD, may 1,672,977 ng mga inang regular na nagpapacheck up. Dagdag pa natin, 1,600,414 na mga batang napabakunahan laban sa diarrhea, polio, tigdas at iba pa. 4.57 milyon na estudyanteng hindi na napipilitang mag-absent dahil sa kahirapan. Sa kalusugan naman po, nang dumating tayo, 62% lamang ng mga Pilipino ang naka-enroll sa PhilHealth. Ang masaklap, hindi pa masiguro kung lahat sila ay kabilang sa mga totoong nangangailangan ng kalinga ng Estado o buenas lang na malapit sa politiko. Ngayon po, 85% ng lahat ng mamamayan membro na nito. Ang ibig pong sabihin, ang ibig pong sabihin, 23.31 milyon na Pilipino ang naidagdag sa mga saklaw ng PhilHealth mula nang bigyan tayo ng mandato. Ang maganda pa rito ang 5.2 milyon na pinakamahirap na kabahayang tinukoy ng National Household Targeting System, buong buo at walang bayad ng makikinabang sa benepisyo ng PhilHealth. Dahil po sa no-balance billing policy ng Department of Health, ang lunas para sa dengue, pneumonia, asthma, katarata, gayon din ang pagpapagamot sa mga catastrophic disease tulad ng breast cancer, prostate cancer at acute leukemia makukuha na ng libre ng mga pinakamahirap nating kababayan. Ito po ang proseso. Ito po ang proseso ng pagpapagamot para sa kanila. Papasok ka sa alinmang ospital ng gobyerno, ipapakita mo ang iyong PhilHealth card, magpapagamot ka, at uuwi kang maghinhawa ng walang inilabas ni isang tusing. Sabi nga po sa isa sa mga briefing na dinaluhan natin, 4 sa 10 Pilipino hindi man lamang nakakakita ng health professional sa tanang buhay nila. Sa iba po, mas malaki pa,
may nagsasabing 6 sa bawat 10 Pilipino ang pumapanaw ng malayo sa kalinga ng health professional. Anuman ang ating pagbatayan, hindi po may kakaila. Nakakabahala ang bilang ng mga Pilipinong hindi naaabot ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaan. Tinutugunan na po natin ito. Mula sa 10,000 nung dumating tayo, umabot na sa 30,801 ang mga nurse at midwife na ating na-deploy sa ilalim ng RN Heals program. Dagdag pa po natin sa kanila ang mahigit 11,000 community health teams na nagsisilbing tulay upang higit na mapatibay ang ugnayan ng mga doktor at nurse sa komunidad. At kung dati, tutungo lamang ang mga nurse kung saan nakursunadahan ng kanilang hepe, ngayon, dahil sa tamang targeting kung saan sila kailangan, doon sila ipinapadala. Sa mga lugar na matagal nang naiwan sa laylayan ng lipunan. Ipinadala po natin ang ating mga health professional sa 1,021 na puok na saklaw ng Pantawid Pamilya at sa 609 na pinakamahihirap na lungsod at munisipyo ayon sa pag-aaral ng National Anti-Poverty Commission. Dalawang problema po ang natutugunan nito. Bukod sa nagkakatrabaho at nabibigyan ng work experience ang libo-libong nurse at midwife na dati ay walang mapaglalaanan ng kanilang kaalaman, nagiging abot kamay din ang dekalidad na kalinga para sa milyong-milyong nating kababayan. Subalit hindi pa po tayo makukontento rito. Dahil ang hangad natin, kalusugan pangkalahatan. Nagsisimula ito hindi sa mga pagamutan, kundi sa loob mismo ng kanya-kanya nating tahanan. Iba yung kaalaman, bakuna at check-up ang kailangan upang mailayo tayo sa karamdaman. Dagdag pa po dyan ang pagsisikap nating iwasan ang mga sakit na pwede namang iwasan. Halimbawa, nabanggit ko ang mosquito traps kontra dengue noong nakaraang taon. Alam naman po nyo, mga scientifico mahigpit sa pagsisiyasat, kaya maaga pa para sabihing siguradong-sigurado na tayo. Pero nakakaengganyo po ang mga paunang resulta nitong programang to. Sinubok natin ang bisa ng mosquito trap sa mga lugar kung saan naitala ang pinakamataas na insidente ng dengue. Sa buong probinsya ng Bukidnon, noong 2010, may 1,216 na kaso. Nang inilagay ang mga mosquito trap noong 2011, mukhang nakatulong dahil bumaba ito sa 37. 97% raw po ang reduction nito. Sa mga bayan ng Ballesteros at Claverías sa Cagayan, may 228 na kaso ng dengue noong 2010. Pagdating ng 2011, 8 na lang ang naitala. Sa Catarman, Northern Samar, 434 na kaso ng dengue noong 2010. Naging 4 na lang noong 2011. Panimulang pag-aaral po lamang po ito. Pero ngayon pa lang, marapat na yata nating pasalamatan sina Secretary Ike Ona ng DOH at Sekretaryo Mario Montejo ng DOST. Wala ho tayo masyadong komento, baka naman sa palakpak nyo yung ganahan silang lalo magsaliksik at mag-ugnayan. Marami pa po tayo kailangang solusyonan. Nakakabahala ang mataas pa ring maternal mortality ratio ng bansa. Kaya nga po gumagawa tayo ng mga hakbang upang tugunan ang pangangailangan sa kalusugan ng kababaihan. Nais din nating makamit ang universal healthcare at magkaroon ng sapat na kagamitan, pasilidad at tauhan ang ating mga institusyong pangkalusugan. Sa pagtugon natin sa mga ito, malaki ang maiaambag ng sin tax bill. Maipasa na po sana ito sa lalong madaling panahon. Mababawasan na ang bisyo, madadagdagan pa ang pondo para sa kalusugan. Ano naman kaya ang sasalubong sa kabataan pagpasok sa paaralan?
Sa lilim ng puno pa rin kaya sila unang matututo ng abakada? Nakasalampak pa rin kaya sila sa sahig habang nakikipag-agawan ng textbook sa kaklase nila? Matibay po ang pananalig natin kay Secretary Luistro. Bago matapos ang susunod na taon, ubos na ang minana nating 66,800 na kakulangan sa silid-aralan. Ulitin ko lang po, next year po yan. 40,000 pa lang ho this year. Ang minana po nating 2,573,212 na backlog sa upuan, tuluyan na rin nating matutugunan bago matapos ang 2012. Sa taong din pong ito, masisimot na rin ang 61.7 million na backlog sa textbook upang maabot na sa wakas ang 1:1 ratio ng aklat sa mag-aaral. Sana nga po, ngayon paubos na ang backlog sa edukasyon, sikapin nating huwag uling magka-backlog dahil sa dami ng estudyante. Sa tingin ko po, responsible parenthood ang sagot dito. At para naman po, hindi mapag-iwanan ang ating mga state universities and colleges, mayroon tayong panukalang 43.61% na pag-agat sa kanilang budget para sa susunod na taon. Paalala lang po, lahat ng ginagawa natin may direksyon, may kaakibat na kondisyon ang dagdag budget na ito. Kailangan ipatupad ang napagkasundoang SUC, Reform Roadmap ng CHED at ng kaukulang mga state universities and colleges upang siguraduhing dekalidad ang magiging produkto ng mga pamantasang pinopondohan ng Estado. Kung mataas ang grado ninyo sa assignment na ito, asahan naman ninyong dodoblehin din namin ang kayod para matugunan ang mga natitirang pangangailangan po ninyo. Panay addition po ang nagaganap sa ating budget sa edukasyon. Isipin po ninyo, ang budget ng DepEd na ipinamana sa atin noong 2010, 177 billion pesos. Ang panukala natin para sa 2013, 292.7 billion pesos. Noong 2010, 21.03 billion pesos ang budget para sa SUCs. Taunan po yan dinadagdagan upang umabot na sa 37.13 billion pesos na panukala natin para sa 2013. Pero sa kabila nito, ngayon pa lang may nagpaplano ng mag-cut classes para mag-picket sa Mendiola. Ganito po kasimple. Ang 292.7 ay mas malaki sa 177 at ang 37.13 ay mas malaki sa 21.03. Kaya kung may nagsasabi o magsasabi pa rin binawasan natin ang budget na edukasyon, kukumbisihin na lang namin ang inyong mga paaralan na mag-andog ng remedial math class para sa inyo. At sana naman po, sa mga klaseng to, pakiusap po namin. Sana itong klaseng remedial na nga, pasukan naman po ninyo. Nang maupo tayo at masimulan ang makabuluhang reforma, minaliit ng ilan ang pagpapakitang gilas ng pamahalaan.
Kundi raw buenas, ningas kugon lang itong mauupos rin paglaon. Mailan pa rin pong ayaw magretiro sa pag-asik ng negativismo. Silang makatikom ang bibig sa good news at ginawang industriya na ang kritisismo. Kung may problema kayo na bago matapos ang taon, bawat bata ay may sarili ng upuan at aklat, tingnan niyo sila mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong makapag-aral ka. Kung masama ang loob ninyo na ang 5.2 million na pinakamahihirap na kabahayang Pilipino ay maaari nang pumasok sa ospital nang hindi iniintindi ang gastos sa pagpapagamot, tingnan nyo sila ulit, mata sa mata at sabihin ninyong ayaw kong gumaling ka. Kung nagagalit kayo na may 3 milyong pamilyang Pilipino nang tumutungo sa katuparan ng kanilang mga pangarap dahil sa pantawid pamilya, tingnan nyo sila, mata sa mata at sabihin ninyong ibabalik ko kayo sa kawalan ng pag-asa. Tapos na. Tapos na ang panahon kung kailan choice lang ng makapangyarihan ang mahalaga. Halimbawa, ang dating namumuno sa TESDA, nagpamudmod ng mga scholarship voucher. Ang problema, wala palang nakalaang pondo para rito. Natural, tatalbog ang voucher. Ang napala, 2.4 billion pesos ang sinisigil ng mahigit 1,000 eskwelahan mula sa pamahalaan. Nagpapapogi isang tao't isang administrasyon. Sambayan ng Pilipino naman ang pinagbabayad ngayon. Pumasok si Secretary Joel Villanueva. Hindi siya nagpasindak sa tila imposibleng pagbabagong dapat ipatupad sa kanyang ahensya. Sa kabila ng malaking utang na minana ng TESDA, 434,676 na individual pa rin ang kanilang hinasa sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program. Konkretong tagumpay din po. Konkretong tagumpay din po ang hatid ng TESDA Espesyalista Technopreneurship Program. Mas mahirap pong bigkasin kaysa sa resulta. Biruin po ninyo, bawat isa sa 5,240 na sertipikadong espesyalistas kumikita na ngayon ng 562 pesos kada araw o 11,240 pesos kada buwan. Mas malaki pa po ito sa minimum wage. Mula sa pagkasanggol, hanggang sa pagkabinata, gumagana na ang sistema para sa mamamayan. Sinusuguro nating manganganak ng trabaho ang pagsigla ng ating ekonomiya. Alalahanin po natin, para tumabla lang, kailangan makalika taon-taon ng 1 milyong bagong trabaho para sa mga new entrants. Analikha po natin sa loob ng 2 taon, halos 3.1 milyon na bagong trabaho. Ito po ang dahilan kung bakit pababa ng pababa ang unemployment rate sa bansa. Nang dumating tayo, 8% ang unemployment rate. Naging 7.2 ito ng Abril ng 2011 at buwaba palalo sa 6.9 ngayong taon sa buwan rin ng Abril. Di po ba makatwirang mangarap na balang araw, bawat Pilipinong handang magbanat ng buto, may mapapasukang trabaho? Tingnan na lamang po natin ang BPO sector. Noong taong 2000, 5,000 katao lang ang naempleo sa industriyang ito. Fast forward po tayo ngayon. 638,000 katao na ang nabibigyan trabaho ng mga BPO at 11 bilyong dolyar ang ipinasok nito sa ating ekonomiya noong taong 2011. Ang projection nga po ng industriya, pagdating ng 2016, kung saan ako po'y magpapaalam na sa inyo, $25 billion na ang maipapasok nito at makakapag-empleo ng 1.3 million na mga Pilipino. Hindi pa po kasama rito
ang tinatayang aabot sa 3.2 million na mga taxi driver, barista, mga sari-sari store, karinderya, at marami pang ibang makikinabang sa mga indirect jobs na malilika dahil sa BPO industry. Malaking bahagi din po ng ating job generation strategy ang pagpapatayo ng sapat na infrastruktura. Sa mga nakapagbakasyon na sa Boracay, nakita na naman ninyo ang bagong binyag nating terminal sa Katiklan. Nakalatag na rin po ang plano upang palawakin ang runway nito. Magkakaroon pa po yan na mga kapatid. Bago matapos ang aking termino, nakatayo na ang New Bohol Airport sa Panglao, New Legazpi Airport sa Daraga, at Lagindingan Airport sa Misamis Oriental. I-upgrade na rin po natin ang ating international airport sa Mactan, Puerto Princesa at Tacloban. Dagdag pa po dyan ang pagpapaganda ng mga airport sa Butuan, Cotabato, Dipolog, Pagadian, Tawi-Tawi, Southern Leyte at San Vicente sa Palawan. Kami po sa Tarlac ay maghihintay na lang. Pang-apat na Pangulo na po akong sasalo sa problema ng NAIA 3. Hindi lang po eroplano ang nag-take off at nag-landing dito, maging mga problema at anomalya lumapag din. Nagbitiw na po ng salita si Secretary Mar Rojas. Bago tayo magkita sa susunod ng SONA, maisasaayos na ang mga structural defects na minana natin sa NAIA 3. Nitong Hunyo po, nagsimula na rin umusad ang proseso para sa LRT Line 1 Cavite Extension Project na magpapaluwag sa traffic ng Las Piñas, Parañaque at Cavite. Dagdag pa dyan, para lalong mapaluwag ang traffic sa Kamaynilaan at mapabilis ang pagtawid mula North Luzon hanggang South Luzon Expressway, magkakaroon ng dalawang elevated NLEX SLEX connector. Matatapos po ang mga ito sa 2015. Magiging 1 hour and 40 minutes na lang ang biyaheng Clark papuntang Calamba, oras na makumpleto ang mga ito. Bago po tayo bumaba sa pwesto, nakatayo na rin ang mga dekalidad na terminal sa Taguig, Quezon City at Parañaque na paparadahan ng bus biyaheng probinsya. Upang hindi na sila makisiksik pa sa EDSA. Nagbago na po ang takbo ng usapan tungkol sa ahensyang dati itinuturing na pugad ng kapalpakan. Naalala ko po dati, kapag tagulan at umapaw ang Tarlac River, nalulunod ang MacArthur Highway. Tutunawin ito ang asfalto, magbabako-bako ang kalsada hanggang sa tuluyan na nga itong mawala. Bilang kinatawan noon ng aking distrito, inireklamo ko po ito. Ang tugon ng DPWH, alam namin ang problema, alam namin ang solusyon, pero wala kaming pera. Kailangan ko pong makiusap sa aking mga barangay. At ang sabi ko po sa Carlay, kung hindi natin ito uunahin, walang gagawa nito. At tayo rin ang mapeperwisyo. Dati, panay ang hoy-gising sa gobyerno. Bakit wala daw kasing ginagawa? Ngayon, ang reklamo, sobra naman traffic, ang dami kasing ginagawa. Paalala lang din po, na isasaayos na natin ang mga kalsadang ito nang hindi nagtataas ng buwis. Bubuo tayo ng mga daanan, hindi ayon sa kickback o korsonada, pero ayon sa isang malinaw na sistema. Dahil hindi na bara-bara ang paglalagak
natin ang pondo para sa mga proyekto, hindi na ito mapapako sa plano. Totoong kalsada na ang pakikinabangan ng Pilipino. Nang maupo po tayo sa pwesto, 7,239 kilometers sa ating national road network ang hindi pa naisasaayos. 1,569 kilometers na nito ang naipaayos natin sa ilalim ng pamamahala ni Secretary Babe Singson. Sa 2012, 2,275 kilometers pa ang may dadagdag na natapos na rin po. Pati po ang mga kalsada at kurbadang mapanganib, tinutukoy at inaayos na gamit ang pinakamabagong teknolohiya. Taon-taon po, nating bubunuin ito upang bago matapos ang aking termino, bawat pulgada ng ating National Road Network maayos na po. Siyempre, wag lang po inyo dagdagan yung National Road Network. Hindi lang kalsada, kundi pati sistema, isinasaayos sa DPWH. Dahil sa pagsunod sa tamang proseso ng bidding at procurement, 10.6 billion pesos na ang natipid ng kanilang ahensya mula 2011 hanggang nitong Hunyo. Maging mga kontratista, batid ang positibong bunga ng reforma sa DPWH. Sabi nga po nila, ang top 40 na kontratista fully booked na raw po. Sana po hindi maantala ang pagpapatayo natin ng iba pang infrastruktura para hindi rin mapurnada ang paglago ng ibang industriya. Kakibat ng pagpapaunlad ng infrastruktura ang paglago ng turismo. Isipin po ninyo, noong 2001, ang tourist arrival sa ating bansa, 1.8 million. Nang dumating po tayo noong 2010, naglalaro ito sa 3.1 million. Mantakin po ninyo, sa inabahaba ng kanilang administrasyon, ang naidagdag nilang tourist arrivals, 1.3 million lamang, may ambag pa kaming kalahating taon dyan. Tayo naman po, Hunyo pa lang ng 2012, 2.1 million na turista na ang napalapag. Mas marami pang dadagsa sa peak season bago matapos ang taon. Kaya hindi ako nagdududang maabot natin ang quota na 4.6 million na turista para sa 2012. Ibig sabihin po, 1.5 million na turista ang ating maidadagdag. Sa mga tweet, sa 2 taon, mas malaki ang magiging paglago ng ating tourist arrivals kumpara sa naidagdag ng pinalitan natin sa loob ng 9 at kalahating taon. Hindi po tayo nagtataas ng bangko. Nagsasabi lang po tayo ng totoo. Pero hindi po nakontento rito si Secretary Mon Jimenez. Sabi niya, kung sa Malaysia may bumisitang 24.7 million na turista noong 2011, at kung sa Thailand naman, tinatayang 17 million sa dinami-dami ng magagandang tanawin sa ating bansa, hindi naman siguro suntok sa buwan kung mangarap tayong pagdating ng 2016, 10 milyong turista na ang bibisita sa Pilipinas kada taon. Kung patuloy na magkakaisa ang sambayan ng Pilipino, gaya ng ipinamalas nating hirangin ang Puerto Princesa Underground River bilang isa sa 7 Wonders of Nature, walang dudang makakamtan natin ito. Ang pahayag nga po natin sa daigdig, it's more fun in the Philippines. Kahit wala pang 1 taon sa pwesto, si Secretary Mon Jimenez, nagagapas na natin ang positibong bunga ng ating mga naipunlang reforma. Masasabi nga po natin pagdating sa turismo, it's really fun to have Secretary Mon Jimenez as our Secretary.
Kung paglago po ang usapan, nasa tuktok ng listahan ang agrikultura. Kayod kalabaw po si Secretary Alcala upang makapag-atid ng mabubuting balita. Binisita po niya ang lahat ng probinsya hindi para makampanya sa sarili, pero para ikampanya ang programa ng Department of Agriculture. Dati, para bang ang pinapalago ng mga namumuno sa Department of Agriculture ay ang utang ng NFA. 12 billion pesos ang minana nilang utang. Ang ipinamana naman nila sa atin, 177 billion pesos. Di po ba't noon, pinaniwala tayo na 1.3 million metric tons ang kakulangan sa bigas. At para tugunan ito, di bababa sa 2 million metric tons ang kanilang inangkat noong 2010. Parang unlimited rice sila kung maka-order ng bigas. Pero dahil sobra-sobra, nabubulok lang naman ito sa mga bodega. Ang 1.3 million metric tons, unang taon pa lang napababa na natin sa 860,000 metric tons. Ngayong taon, 500,000 na lang. Kasama pa ang buffer sakaling abutin tayo ng bagyo. Huwag lang po tayong pagsungitan ng panahon. Hari nawa sa susunod na taon ay pwede na tayong mag-export ng bigas. Ang sabi po ni Secretary Alcala, ang susi dito, makatotohanan ang programa sa irigasyon at masigasig na implementasyon ng Certified Seeds Program. Ang masakit po, hindi bagong kaalaman ito. Hindi lang ipinapatupad. Kung dati pa sila nagtrabaho ng matino, nasa na kaya tayo ngayon? Tingnan rin po natin ang industriya ng niyog. Ang coconut at ang cocoa water na dating tinatapon lang, ngayon napapakinabangan na ng magsasaka. Noong 2009, 483,862 liters ng cocoa water ang inuluwas natin. Umangat po ito ng 1,807,583 liters noong 2010. Huwag po kayong magugulat. Noong 2011, 16,756,498 liters Pwede mo bang ulitin yun? 16,756,498 liters ng cocoa water ang in-export ng Pilipinas. Ang cocoa coir naman, kung dati walang pumapansin, ngayon may shortage na dahil pinapakayo na ng mga exporter. Hindi natin sasayangin ang pagkakataong ito. Bibili pa tayo ng mga bagong makinang magpoproseso ng bunot para makuha ang mga hiblang ginagawa sa cocoa coir. Sa susunod na taon, lalo nating mapapakinabangan ang industriya ng niyog. Naglaan na tayo ng 1.75 billion pesos upang mamuhunan at palaguin ito. Sinimulan po ng aking ina ang Comprehensive Agrarian Reform Program. Nararapat lamang na matapos ang programang ito sa panahon ng aking panunungkulan. Isinasaayos na po ang sistema upang mapabilis ang pagpapatupad ng reformang agraryo. Ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng hakbang upang maipamahagi sa ating magsasaka ang mga lupaing diniligan at pinagyaman ng kanilang pawis. Subalit, mayroon pa rin pong ayaw paawat sa pagtatanim ng mga balakid. Ang tugon ko sa kanila, susunod tayo sa batas, ang atas ng batas, ang atas ng taong bayan, at ang atas ko. Bago ako bumaba sa pwesto, naipamigay na dapat ang lahat ng lupaing sakop ng CARP. Liwanagin naman po natin ang nangyayari sa sektor ng enerhiya. Mantakin po ninyo. Dati po, umabot lang ang kawad ng kuryente sa barangay hall, energized na raw ang buong barangay. Kaya gano'n na lang,
kung ipagmalaki nilang 99.98% na raw ng mga barangay sa bansa ang may kuryente. Pati ba naman, sa serbisyong dapat ay matagal nang napapakinabangan ng Pilipino, nagkakagulangan pa. Kaya nga po, para subukan ang kakayahan ng DOE at NEA, naglaan tayo ng 1.3 billion pesos para pailawan ang unang target na 1,300 sitios sa presyong 1 milyong piso bawat isa. Nang matapos sila, ang napailawan sa inilaan nating pondo, 1,520 sitios at gumastos lamang sila ng 814 million pesos. Nagawa nila ito sa loob lamang ng 3 buwan. At mas marami pa akong gagawin sa taon nito hanggang maubos yan 36,000 na sityong walang kuryente. Kay Secretary Rene Almendras, believe talaga ako sa iyo. Parang hindi ka nauubusan ng enerhiya sa paghahatid serbisyo. Hindi ka lang ever ready, nagmistulang Energizer Bunny ka pa. You keep on going and going and going. Nangingibabaw na nga po ang liwanag sa ating bayan. Liwanag na nagsisiwalat sa krimeng nagaganap sa madidilim na sulok ng lipunan. Ang pinagsisikapang kitain ng Pilipino hindi na magaganso. Patuloy po ang pagbaba ng crime volume sa buong bansa. Ang mahigit 500,000 krimen na naitala noong 2009, mahigit kalahati po ang nabawas. 246,958 na lamang yan nitong 2011. Dagdag pa rito, ang dating 2,200 kaso ng carnapping noong 2010, lampas kalahati rin ang binaba. 966 na lang po yan pagdating ng 2011. Ito nga po sana ang dalhin ng ating mga headline. Hindi po natin sinasabing wala ng krimeng nagaganap. Pero palagay ko naman po, wala dapat magalit na nangalahati na ito. Si Raymond Dominguez na matagal ng labas-masok sa kulungan. Hindi ba't sa loob lamang na mahigit 1 taon na sentensyan at naipakulong na? Ang dalawa pa niyang kapatid ay sinampahan na rin natin ng kaso at kasalukuyan na rin nakabilanggo. May 2 suspect sa bus bombing sa Makati noong nakaraang taon. Ang isa po'y pumanaw na, yung isa humihimas na ng rehas. Kakosa niya ang mahigit 10,000 sangkot sa illegal na droga na inaresto ng PDEA nitong 2011. Alam po natin hindi araw-araw ang laban ni Pacman. At hindi pwedeng iasa dito ang pagbaba ng krimen. Kaya nga po pinalalakas natin ang puwersa ng kapulisan. Di po ba, nang dumating tayo, 45% ng ating kapulisan ang walang baril at tumaasa, baka sa anting-anting, habang tumutugis na masasamang loob. Meron pong nanalo na sa bidding. Tinitiyak na lamang nating dekalidad ang kanilang mga produkto. Pagkatapos ng proseso, at itong taon po natin inaasahan to, maipagkakalob na ang 74,600 na baril na magagamit nila upang ipagtanggol at alagaan ang bayan, lipunan at sarili. Dumako naman po tayo sa usapin ng pambansang tanggulan. May mga nagsabi na po na ang ating Air Force, all air at no force. Imbis na alagaan ng Estado, para bang sinasadyang ilagay sa alanganin ang ating mga sundalo. Hindi po tayo makakapayag na manatiling ganito. Makalipas nga lang po ang 1 taon at 7 buwan, nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Abutan na nito ang 33 bilyong pisong pondo na ipinagkaloob sa nasabing programa sa nakalipas na 15 taon. Buwelo pa lang po tayo sa lagay na yan. Kapag naipasa na ang panukala nating AFP Modernization Bill sa Kongreso, makakapaglaan tayo ng 75 bilyong piso para sa susunod na 5 taon. Kasado na rin po
ang 30 milyong dolyar na pondong kaloob ng Estados Unidos para sa Defense Capability Upgrade and Sustainment of Equipment Program ng AFP. Bukod pa po ito, sa tulong nila upang pausahin pa ang pagbanman sa ating mga baybayin sa ilalim ng itatayong Coast Watch Center ng Pilipinas. Nagkakanvas na rin po ang sandatahang lakas na mga kagamitan tulad ng mga kanyon, armored personnel carrier at frigates. Hindi magtatagal, dadaong na ang karelyebo ng BRP Gregorio del Pilar sa ating Pampang. Sa Enero, aangkla na po sa Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz, ang pangalawa nating Hamilton-class cutter. Di na po bangkang papel ang ating ipapalaot. Ngayon, mga high-tech Ngayon po, mga high-tech at dekalidad na barko na ang tatanod sa 36,000 kilometers nating coastline. Mainam na rin po siguro kung maglilinis-linis na ng mga hangar ang ating sandatahang lakas. Dahil darating na ang makagamitang lalong magpapatikas sa ating tanggulan. Sa wakas, may katuwang na po ang kaisa-isa nating C-130 na 36 na taon nang rumoronda sa himpapawid. 2 pang C-130 ang magiging operational muli sa taong ito. Bago matapos ang taong ito, inaasahan nating may deliver na ang binili nating 21 refurbished UH-1H helicopter, 4 na combat utility helicopters, mga radyo at iba pang communication equipment, rifles, mortars, mobile diagnostic laboratories, kasama na ang bullet station assembly para sa arsenal. Pagdating naman po ng 2013, lalapag na ang 10 attack helicopters, 2 naval helicopters, 2 light lift aircraft, 1 frigate at mga force protection equipment. At hindi lang po natin sa armas. Hindi lang po natin sa armas ipinaparamdam ang pagkalinga sa ating pulis at kasundaluhan. Nabawasan na rin po ang mga pasanin nila sa pamumuhay dahil sa mahigit 22,000 bahay ang naipatayo na sa ilalim ng AFP-PNP Housing Program. Hindi po ito tungkol sa pakikipagirian o pakikipagmatigasan. Hindi ito tungkol sa pagsisiga-sigaan. Tungkol ito sa pagkamit ng kapayapaan. Tungkol ito sa kakayahan nating ipagtanggol ang ating sarili, isang bagay na kaitagal na nating inisip na imposible. Tungkol po ito sa buhay na isang sundalong araw-araw sumasabak sa peligro. Tungkol ito sa pamilya niyang nag-aabang na makabalik siyang ligtas, anuman ang kanyang makaharap. Hayaan natin ang ilan sa mga benepisyaryo mismo ang magsabi sa pagbabago ng buhay po nila. Ang una, nagpapasalamat ako sa Pong May Kapal. Binigyan kami ng ganitong pagkakataon at binigyan ng blessing na ganito. Pangalawa, yung pagkakaroon natin ng mabait na Pangulo. Itong proyekto na ito ay hindi niya kami pinababayaan, mga kapulisan at sundalo ng sandatahan ng ating Pilipinas. Kinakaya namin, ma'am, pero ginagawa ko talaga ng para na makapasok sila. Ay, yun lang talaga, ma'am, ang mission ko sa buhay nung mapaaral sila. May bigay ko yung tamang edukasyon na hindi maging musmusin yung anak ko, hindi kaawa-awa ng mga tao kasi may magulang na dapat magtaguyod. At nagpapasalamat ako sa Pantawid, ma'am, dahil may natutunan ako dito malaki. Laking tulong na isa kami, ang alam ko kauna-unahan na nakinabang at makikinabang pa sa package na to, na Category Z package ng PhilHealth. So nagpapasalamat kami na sobra. At hindi man maganda na nagkaroon na sakit yung anak ko, pero merong PhilHealth na tutulong at handang tumulong sa mga gastusin namin. Nung araw na nung nasama ako sa isang awkward mutiny, yung pinaglalaban namin, ito na po yung inintay namin para sa pagbabago at ito na po ang pagkakataon natin para magkaroon tayo ng sariling bahay.
lalong-lalo na sa programa ng ating presidente na si Benigno Aquino III. At ngayong inaaruga na sila ng taong bayan, lalo namang ginaganahan ng ating kasunduluhan na makamtan ang kapayapaan. Tagumpay pong may tuturing ang 203 rebelding sumuko at nagbabalik loob na sa lipunan. At ang 1,772 na bandidong nawakasan na ang karahasan. Halimbawa po, ang kilabot na teroristang si Dr. Abu na hindi na makakapaghasik ng kanyang lagim. Nagpupugay rin po tayo sa panunumbalik sa katahimikan sa mga lugar na matagal nang binigyan ng putukan. Ang resulta nga po ng bayanihan, 365 na barangay ang naagaw sa kamay ng kaaway. 270 na gusalit paaralan ang naipaayos at 74 health centers ang naipagawa. Kung kapayapaan na lang din po ang usapan, dumako naman tayo sa lugar na matagal naging mukha ng mga mitiing di makamtan-kamtan. Bago po magsimula ang mga reforma natin sa ARM, alam naman po nyo, may mga ghost students doon na naglalakad sa isang ghost road tungo sa isang ghost school para magpaturo sa isang ghost teacher. Ang mga aparisumpong gumulantang kay OIC Governor Mujib Hataman, 4 na eskwelahan na natagpo ang may ghost students. Iniimbestigahan na rin ang mga teacher na hindi lumilitaw ang pangalan sa talaan ng Professional Regulation Commission. Gayon din ang mga tauhan ng gobyernong hindi nakalista sa plantilla. 55 ghost entry ang tinanggal sa payroll. Ang dating paulit-ulit na pagsasaboy ng graba sa kalsada para lang pagkakitaan ng pera, bawal na. Wala nang cash advance sa mga ahensya para maiwasan ang pagsasamantala. Ang mga multo sa voters list, mapapatahimik na ang kaluluwa. Kaya nga po, kay OIC Governor Mujib Hataman, ang masasabi natin, talaga namang isa ka ng certified ghostbuster. Ang pumalit po at pinapalit niya, pabahay, tulay at learning center para sa mga badyaw sa Basilan, mga community-based hatchery, lambat, materials para maglinang ng seaweeds at punlang napakinabangan ng 2,588 na mangingisda. Certified seeds, punla ng gabi, kasaba, goma at mga punong namumunga para sa 145,121 na magsasaka. Simula pa lang po yan, nakalaan na ang 183 million pesos para sa mga municipal fishing port projects sa ARM. 310.4 million pesos para sa mga istasyon ng bumbero. 515 million pesos para sa malinis na inuming tubig. 551.9 million pesos para sa mga kagamitang pangkalusugan. 691.9 million pesos para sa daycare centers at 2.85 billion pesos para sa mga kalsada at tulay na babagtas sa riyon. Ilan lang po yan sa patutunguhan ng kabuuang 8.59 billion pesos na ipinagkaloob ng pambansang gobyerno para isakatuparan ang mga reforma sa ARM. Lilinawin ko rin po, hindi pa kasama rito ang taunang suportang natatanggap nila na ngayong 2012 ay umabot sa 11.7 billion pesos. Miski po ang mga dating gustong tumiwalag, nakikita na ang epekto ng reforma. Kinikilala natin bilang pahiwatig ng kanilang tiwala ang nakaraang 7 buwan kung kailan walang nangyaring sagupaan sa pagitan ng militar at ng MILF. Sa peace process naman po, hayag at lantaran ng usapan, nagpapamalas ang magkabilang panig ng tiwala sa isa't isa. Maaring minsan, magiging masalimutang proseso, signos lang po ito nang malapit na nating makamit ang nag-iisang nating mithiin, kapayapaan. Mapayapang pag-uusap rin po ang prinsipyong isinulong natin upang mabuo ang ating executive order ukol sa pagmimina. Ang kaisipan sa likod ng nabuong konsensus.
mapakinabangan ang ating likas na yaman upang iangat ang buhay ng Pilipino. Hindi lamang ngayon, kundi pati na rin sa susunod na salinlahi. Hindi natin pipitasin ang ginuntuang bunga ng industriyang ito kung ang magiging kabayaran ay ang pagkasira ng kalikasan. Ngunit unang hakbang lamang ito, isipin po ninyo, noong 2010, 145 billion pesos ang kabuuang halaga na nakuha mula sa pagmimina. Subalit 13.4 billion pesos lamang o 9% ang napunta sa kaban ng bayan. Ang likas na yaman, pag-aari ninyo. Hindi tayo papayag na balato lang ang mapupunta sa Pilipino. Umaasa po tayo sa pakikiisa ng Kongreso upang makapagpasa ng batas na sisigurong napapangalagaan ng kalikasan at matitiyak na makatarungan ang magiging pakinabang ng publiko at pribadong sektor sa mga biyayang makukuha natin mula sa industriyang ito. Pag-usapan po natin ang sitwasyon sa disaster risk reduction and management. Dati ang gobyernong dapat tumutulong, nanghihingi rin ng tulong. Ngayon nasa Pasipiko pa lang ang bagyo, alam na kung saan ididestino ang ayuda at may malinaw ng plano upang maiwasan ang peligro. Tuwing pag-uusapan nga po ang sakuna, lagi kong naalala ang nangyari po sa amin sa Tarlac nung minsan bumagyo. Sa lakas ng ulan, bumigay ang sandike. Nang nagising ang ating pong barangay captain, tinangay na ng baha ang kanyang bahay, at makakagamitan pansaka. Buti nga po't nailigtas ang buong mag-anak. Malas lang po ng kalabaw nilang naiwang nakatali sa puno na bigti ito sa lakas ng ragasa. Walang kalaban-laban din po ang marami sa tinamaan ng bagyong Ondoy, Pepeng at Sendong. Napakarami pong nasawi sa pagagupit ng mga delubyong ito. Sa ilalim ng bagong lusad na Project NOAA, isinakay natin sa isang bangka ang mga inisyatiba kontra sakuna. At hindi na rin po idinadaan sa tsamba ang paglilikas sa mga pamilya. Gamit ang teknolohiya, nabibigyan na ng wastong babala ang Pilipinong upang makapaganda at makaiwas sa disgrasya. Real-time at direkta na ang pakinabang ng 86 na automated rain gauges at 28 water level monitoring sensors natin sa iba't ibang rehiyon. Bago matapos ang 2013, ang target natin 6 na raang automated rain gauges at 4 na 22 water level sensors. Ipapakabit po natin ang mga ito sa 18 pangunahing river basins sa buong bansa. Isa pa pong pagbabago. Dati ang mga ahensya, kanya-kanyang habulan ng numero, kanya-kanyang agenda, kanya-kanyang pasikatan. Ngayon, ang kultura sa gobyerno, bayanihan para sa kapakanan ng taong bayan. Convergence po ang tawag natin dito. Dati pa naman po, naglipa na ang mga programa sa tree planting. Pero matapos magtanim, pababayaan na lang ang mga ito. Kapag nakita ng mga komunidad na naghahanap din ng kabuhayan, puputulin ang mga ito para gawing uling. May solusyon na po rito. Mayroon na pong 128,558 hectares na kagubatang naitanim sa buong bansa. Bahagi lang po yan, nakabuang 1.5 million na hektaryang matatamnan bago tayo bumaba sa pwesto. Nakapalo po rito ang mga komunidad na nasa ilalim ng National Convergence Initiative. Ang proseso, pagkatanim ng puno, makikipag-ugnayan ng DSWD sa mga komunidad. Kapalit ng conditional cash transfer, aalagaan ang mga puno. Mayroon ding mga magpapalago ng bagong punla sa nursery. 335,078 na po ang mga Pilipinong nakakakuha ng kabuhayan mula dito. Sa isa nga pong programa, nakiambag din ang pribadong sektor na nagbibigay ng espesyal na bini ng kape at kakao sa komunidad at tinuturuan silang alagaan at siguruhing mataas ang ani. Itinatanim ang kape sa ilalim ng mga puno na habang nakatayo ay masisigurong hihigop ng baha at tutulong makaiwas tayo sa pinsala. Ang kumpanyang nagbigay ng bini, sure buyer na rin ng ani.
Panalo po ang mga komunidad na may dagdag kita, panalo ang pribadong sektor, panalo pa ang susunod na salinlaing makikinabang sa matatayog na puno. Matagal na po ang problema ng illegal logging. Mula nga po nang lumapag ang EO 23, nakasabat na si Mayor June Amante ng mahigit 6 na milyong pisong halaga ng troso. Nagpapasalamat tayo sa kanya. Sa butuan pa lang ito, paano pa kung magpapakita ng ganitong political will ang lahat ng mga LGU? Ang mga trosong nakukumpiska ng DNR lalapag sa mga komunidad na naturuan na ng testa ng pagkakarpintero. Ang resulta, upuan para sa mga pampublikong paaralan na hawak naman ng DepEd. Isipin po ninyo, ang dating pinagmumulan ng pinsala ngayon tulay na para sa mas mabuting kinabukasan. Dati, imposible nga ito. Imposible kung nagbubulag-bulagan ang pamahalaan sa iligal na gawain. Kaya, kayong mga walang konsensya, kayong mga paulit-ulit isinusugal ang buhay ng kapwa Pilipino, maghanda na kayo. Tapos na ang maliligayang araw po ninyo. Sinampulan na natin ang 34 na kawani ng DNR, isang PNP Provincial Director at 7 Chiefs of Police. Pinapaliwanag na rin po natin ang isang Regional Director ng PNP na nagbingi-bingihan sa aking utos sa tagbulag-bulagan sa mga dambuhalang trosong dumaan sa kanilang tanawin. Kung hindi kayo umayos, isusunod namin kayo. Magkublibang kayo sa ilalim ng inyong mga padrino, aabutan namin kayo, isasama na rin namin ang mga padrino nyo. Kaya bago pa magkasalubong ang ating landas, ako po yung muli makikiusap, mas maganda sigurong tumino na kayo. Mula sa sinapupunan sa pag-aaral at pagtatrabaho, may pagbabago na haharap sa Pilipino. At sakaling piliin niya magserbisyo sa gobyerno, tuloy pa rin ang pag-aaruga ng Estado hanggang sa kanyang pagre-retiro. Tatanawin ng pamahalaan ang kanyang abag bilang lingkod bayan at hindi ipagdadamot sa kanya ang pensyong siya rin naman ang nagpuhunan. Isipin po ninyo, at ako po'y nagulat dito, may mga pensyonado tayong tumatanggap ng 500 piso lamang kada buwan. Paano kaya niya ito pagkakasayin sa tubig, kuryente at pagkain araw-araw? Ang ating pong tugon, pagsapit ng bagong taon, hindi na bababa sa 5,000 piso ang matatanggap ng buwanang pensyon ng ating old age and disability pensioners. Masaya tayong matutugunan natin ang pangangailangan nila ngayon nang hindi isinusugal ang kapakanan ng mga pensyonado bukas. Iba na po talaga ang mukha ng gobyerno. Sumasabay na po sa pribadong sektor ang ating pasahod para sa entry level. Pero kapag sabay kayong na-promote ng kaklase mong piniling magpribado, nagkakaiwanan na. Mahahabol din po natin yan. Pero sa ngayon po, ang good news natin sa mga nagtatrabaho sa pamahalaan, performance-based incentives. Dati, miski palpak ang palakad ng isang ahensya, very satisfactory pa rin ang pinakamababang rating ng empleyado. Dahil sa pakikisama, nahihirapan ng bisor na bigyan ng makatarungang rating ang mga tauhan niya. Nakakawawa tuloy ang mga mahusay magtrabaho. Nawawalan sila ng dahilan para galingan dahil parehas lang naman ang insentibo ng mga tamad at porsigido. Ito po ang isa lamang sa makakabang natin upang tugunan ito. Simula ngayong taon, magpapatupad tayo ng sistema kung saan ang bonus ay nakabase sa pagtupad ng mga ahensya sa kanilang mga target para sa taon. Nasa kamay na ng empleyado ang susi sa kanyang pag-angat. Ang insentibo, maaaring umabot ng 35,000 piso depende sa pagpapakitang ginas mo sa iyong trabaho.
Dagdag pa ito sa across-the-board na Christmas bonus na matatanggap mo. Ginagawa natin ito hindi lamang para itaas ang kumpiyansa at ipakita ang pagtitiwala natin sa ating mga lingkod bayan. Higit sa lahat, para ito sa Pilipinong umaasa sa tapat at mahusay na serbisyo mula sa lingkod bayan. At umaasang sila at sila lamang ang itinuturing na boss ng kanilang pamahalaan. Alam po nyo, sa simula pa lang, mayroon ng mga kumukwestiyon sa sinasabi nating kung walang kurap, walang mahirap. Hanggang ngayon, mayroon pa rin pong mangilan-ngilan nagtatanong, nakakain ba ang mabuting pamamahala? Ang simpleng sagot, siyempre, isipin po natin ang ating pinanggalingan. Dati, parang Wild West ang pamumuhunan sa Pilipinas. May peligro na nga ang negosyo. Sinagad pa ang risko dahil sa ditiyak at nakalihim na patakaran. Kakamayan ka, gamit ang kanan, kokotongan ka, naman na gamit ang kaliwa. Ngayon, dahil patas ng laban at may hayag at din pagbabago-bagong mga patakaran, patuloy ang pagtaas ng kumpiyansa sa ating ekonomiya, patuloy ang pagpasok ng puhunan, patuloy ang pagdami ng trabaho, patuloy ang positibong siklo ng pagkonsumo, paglago ng negosyo at pagdami ng mamamayang naiempleo. Dahil maayos ang paggugol ng gobyerno, walang tagas sa sistema. Dahil maayos ang pangkolekta ng buwis, lumalago ang kaban ng bayan. Bawat pisong nakokolekta, tsak ang pupuntahan. Piso itong diretso sa kalsada, piso para sa bakuna, piso para sa classroom at upuan, piso para sa ating kinabukasan. Dahil maayos ang paggawa ng tulay, kalsada at gusali, itinatayo ang mga ito kung saan kailangan. Maayos ang daanan, mas mabilis ang takbo ng produkto, serbisyo at mamamayan. Dahil maayos ang pamamahala sa agrikultura, tumataas ang produksyon ng pagkain at hindi pumapalo ang presyo nito. Stable ang pasahod at mas malakas ang pambansang ekonomiya. Tunay nga po, ang matatag at malakas na ekonomiyang pinanday na mabuting pamamahala ang pinakamabisang kalasag laban sa mga hamon na kinakaharap ng daigdig. 2 taon po nating binaklas ang mga balakid sa pagunlad. At ngayon, tayo na lang mismo ang makakapigil sa ating sariling pag-angat. Ginawa po natin ang lahat ng ito habang binubuno rin sa bawat bansa sa iba't ibang sulok ng daigdig ang kanilang problema at pagsubok. Hindi po tayo nag-iisa sa mundo. Kaya't habang tinutugunan natin ang sarili natin mga suliranin, angkop lamang na bantayan din ang ilang pangyayaring maaaring makaapekto sa atin. Naging maugong ang mga kaganapan sa Baho de Masinloc. May mga mangingisdang Tsinong pumasok sa ating teritoryo. Nasabat ng mga barko natin, iisang alam po ang sumabat sa kanila. At nasabat sa kanilang mga barko ang endangered species. Bilang pinuno, kailangan kong ipatupad ang batas na umiiral sa ating bansa. Sa pagsulong nito, nagbungguan ang 9-dash line theory ng mga Tsino na umaangkin sa halos buong West Philippine Sea at ang karapatan natin at ang marami pang ibang bansa kasama na ang China na pinagtibay naman ng United Nations Convention on the Laws of the Sea. Iba yung hinahon ang pinamalas natin. Ang barko ng hukbong dagat bilang tanda ng ating malinis na hangarin ay agad nating pinalitan ng barkong sibilyan. Hindi tayo nakipagsagutan sa mga banat ng kanilang media sa atin. Hindi naman po siguro kalabisan na hilingin sa kabilang panig na galangin ang ating karapatan gaya ng paggalang sa kanilang mga karapatan. Bilang kapwa bansang nasa isang mundong kailangang pagsaluhan. Mayroon po tayong mga meron na nagsasabing, hayaan na lang ang Baho de Masinloc, umiwas na lang tayo. Pero kung may pumasok sa iyong bakuran at sinabi sa kanya na ang kanyang kinatatayuan ay sa kanya na, papayag ba kayo? Di naman po yata tamang ipimigay na lang natin sa iba ang sadyang atin talaga. Kaya nga po, hinihiling ko sa sambayanan ang pakikisa sa isyong ito.
Isa lang po dapat ang kumpas natin. Tulungan ninyo akong iparinig sa kabilang panig ang katwiran ng ating mga paninindigan. Hindi po simple ang sitwasyon at hindi magiging simple ang solusyon. Magtiwala po kayo. Kumukonsulta tayo sa mga eksperto at sa lahat ng pinuno ng ating bansa, pati na sa mga kaalyado natin. Gayon din sa mga nasa kabilang panig ng usaping ito upang makahanap ng solusyon na katanggap-tanggap sa lahat. Sa bawat hakbang sa tuwid na daan, nagpumula tayo ng pagbabago. Ngunit may mangilang-ilang pa ring pilit na bubunot nito. Habang nagtatalumpati ako ngayon, may mga nagbubulong-bulungan sa isang silid at hinihimay ang aking mga sinasabi. Naghahanap ng butas na ipambabatikos bukas. Sasabihin nila, salita lang ito at hindi totoo ang tuwid na landas. Sila rin po ang magsasabing, haya na, magkaisa na, forgive and forget na lang para makausad na tayo. Hindi ko po matatanggap ito. Forgive and forget na lang ang 10 taon na nawala sa atin. Forgive and forget na lang para sa magsasakang nabound sa utang dahil sa kakaangkat natin ng bigas. Kayong pwede naman palang pagyamanin ang ating sariling lupa. Forgive and forget na lang ba para sa pamilya ng isang pulis na namatay walang kalaban-laban dahil batuta lang ang hawak niya habang hinahabol ang armadong masasamang loob. Forgive and forget na lang ba para sa mga naulila ng 57 biktima ng massacre sa Maguindanao? May babalik pa sila ng forgive and forget. Forgive and forget ang lahat ng atraso ng mga naglubog sa atin sa bulok na estado. Forgive and forget para maibalik ang lumang status quo, ang tugon ko. Ang magpatawad, maaari. Ang makalimot, hindi. Kung ang nagkasala ay hindi mananagot, gagarantiyahan mo ang pagpapahirap muli sa sambayanan. Ang tunay na pagkakaisa at pagkakasunduan ay magmumula lamang sa tunay at ganap na katarungan. Katarungan ang tawag sa plunder case na isinampa laban sa dating Pangulo. Katarungan na bigyan siya ng pagkakataong harapin ang mga akusasyon at ipagtanggol ang kanyang sarili. Katarungan ang nasaksihan natin noong ika-29 ng Mayo. Noong araw na yon, pinatunayan natin posibleng mangibabaw ang katarungan kahit na ang kabangga mo ay may mataas na katungkulan. Noong araw na yon, may isang Delsa Flores sa Panabo, Davao del Norte na nagsabing posible palang iisang batas lang ang kailangan sundin ng court interpreter na tulad ko at ng punong maestrado. Posible palang maging patas ang timbangan. Maaaring isakdal at panagutin miski ang mayaman at makapangyarihan. Kaya po, sa susunod na magiging punong maestrado, malaki ang inaasahan sa inyo ng sambayanan. Napatunayan na po natin posible ang imposible. Ang trabaho natin ngayon siguruhing magpapatuloy ang pagbabago tungo sa tunay na katarungan, matapos man ang ating termino. Marami pong sira sa sistemang kailangan niyong kumpunuhin. At alam kong hindi magiging madali ito. Alam ko po kung gaano kabigat ang pasanin ng isang malinaw na mandato. Ngunit ito ang atas sa atin ng taong bayan. Ito ang tungkuling ating sinumpahan. Ito ang kailangan nating gampanan. Simple lang ang hangad natin. Kung inosente ka, buong loob kang haharap sa korte dahil kampante kang mapapawalang sala ka. Kung ikaw ang salarin, anuman ang apelyido mo o gaano man karami ang titulong nakakabit sa iyong pangalan, may katiyakan din na pananagutan mo ang ginawa mong kasalanan. Salamat din po kay Ombudsman Conchita Carpio Morales.
sa pagtanggap ng hamon na maging tunay na tanod bayan. Kung tutusin, pwede na niyang tanggihan ang responsibilidad at sabihin, retirado na ako, pwede bang yung iba na lang? Subalit ng ibabaw ang kanyang malasakit sa bayan. Sa kabila nito, may nagregalo pa rin sa kanya ng granada sa bahay. Ma'am, may mga darating pa pong pagsubok. Baka po paglaon, magaya na kayo sa akin na tinatawag. Sabay-sabay pa tinatawag. Nagganid na kapitalistang, kakuntsaba o komunista din, patungong diktador dahil sa mga sigasig na reformang ipinapatupad natin. Bilib po ako sa inyong pagpapakitang gilas at maraming salamat sa pagiging instrumento ng katarungan, lalo na nung kasagsagan ng impeachment trial. Salamat din po sa dalawang institusyong buo-buo ng Kongreso, sa Senado at Kamara de Representante, na tinimbang ng taong bayan at nakitang sapat na sapat. Sa lahat po ng tumulong sa pagpapagana ng mga prosesong pangkatarungan, dumaan kayo sa matinding pagsubok, batikos at agam-agam. Kasama pa ang kaba na kung natalo kayo, kayo ang unang pupunterihin ng kalaban. Pero di kayo natinag. Umasa sa inyo ang Pilipino at pinatunayan ninyong tama ang pag-asa sa inyo. Hindi nyo binugo ang sambayanan. Pinaliwanag ninyo lalo ang ating kinabukasan. Paalala lang po, hindi natatapos ang laban sa isang tiwaling opisyal na natanggal sa pwesto. Sa isang manumalyang kontratang napigil ipatupad o sa isang opisinang naituwid ang pamamalakad. Kaya naman, nananawagan po tayo sa Kongreso na ipasa ang panukala nating isa pang pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act upang mas mapaigting pa natin ang pagpapanagot sa mga tiwali. Itong tinatamasa natin ngayon. Ang bawat nailawan at iilawan pang sityo. Ang bawat daan, tulay, paliparan, tren at daungan. Ang bawat kontratang walang bukol. Ang kaligtasan at kapayapaan mula lungsod hanggang nayon. Ang pagbalik ng piring sa sistemang pangkaturungan. Ang bawat classroom, upuan at aklat na napasa kamay ng kabataan. Ang bawat Pilipinong nahahandugan ng bagong kinabukasan, ang lahat ng ito, naabot natin sa loob lamang ng 2 taon. Pagtabihin po natin ang 2 taon na ito at ang nakaraang 9 taon ng ating pinagdusahan. Di po ba't sumusulong na ang agenda ng pagbabago? Ang kapareho namin ng atikain, malamang, kasama namin sa agendang ito. At kung kontra ka sa amin, siguro kontra ka rin sa ginagawa namin. Kung kumukontra sila sa agenda ng pagbabago, masasabi ba niyang sila'y nasa panig ninyo? Paparating na naman po ang halalan. Kayo po ang aming mga boss. Ang tagi naming susundan. Ang tanong ko sa inyo, boss, saan tayo tataak? Tuloy ba ang biyahe natin sa tuwid na landas o magmamaniobra tayo sa tayo patras? Pabalik sa daan na baluktot at walang patutunguhan. Naalala ko pa po, nung nagsimula tayo, mulat na mulat ako sa bigat ng pasaning sasalubong sa atin. Kabilang ako sa mga nag-isip, kaya pa bang ituwid ang ganitong kabaluktot na sistema? Ito po ang aking natutunan sa 25 buwan ng pagkapinuno. Wala pong imposible. Walang imposible. Walang imposible dahil kung nakikita ng taong bayan na sila ang tanging boss ng kanilang pamahalaan, bubuhatin kanila. Gagabayan kanila, sila mismo ang mamumuno tungo sa makabuluhang pagbabago. Hindi imposible na ang Pilipinas ang maging kauna-unahang bansa sa Timog Silangang Asya na magbibigay at nagbibigay ng libreng bakuna laban sa rotavirus. Hindi imposible para sa Pilipinas na tumindig at sabihin ang Pilipinas ay sa Pilipino at handa kami ipagtanggol ito. Hindi imposible na ang Pilipino kay tagal nang yumuyuko tuwing may nakakasulubong na dayuhan ang Pilipino ngayon. Taas noong tinitingala ng buong mundo. Talaga naman po ang sarap maging Pilipino sa mga panahong ito.
Noong pong nakaraang taon, hiniling ko sa taong bayan, magpasalamat sa mga nakikiambag sa positibong pagbabago sa lipunan. Hindi po biro ang mga pasubok o mga pagsubok na dinaanan natin. Kaya angkop lamang na pasalamatan ang mga taong nakibalikat sa pagkukumpuni sa mga maling idinulot ng masamang pamamahala. Sa lahat ng membro ng aking kabinete, maraming salamat. Mapalad po ang sambayanan at may mga tulad ninyong handang isuko ang pribado at mas tahimik na pamumuhay para maghatid ng serbisyong publiko. Kahit pa batid ninyong ang kapalit nito ay mas maliit na sweldo, panganib at pambabatikos. Maraming salamat ulit. Huwag din po sana nilang masamain dahil personal ko silang pangangalanan. Kina Father Catalino Arevalo at Sister Agnes Guillen na dumidilig at nagpapalago sa aking buhay espiritual, lalo na sa mga panahong sukdulan ang pagsubok sa amin. Maraming salamat din po. Ito po ang aking ikatlong sona. 3 na lamang din po ang natitira. Papasok na po tayo sa kalagitnaan ng ating liderato. Noong nakaraang taon, ang hamon ko sa inyo, iwaksi ang kultura ng negativismo. Sa bawat pagkakataon, iangat ang kapwa Pilipino. Batid po sa tinatamasa natin ngayon, hindi kayo nabigo. Sa inyo nagmula ang pagbabago. Ang sabi ninyo, posible. Humaharap po ako sa inyo bilang mukha ng isang gobyernong kayo ang boss at kayo pa rin ang lakas. Inuulit ko lamang ang mga pagbabagong ginawa ninyong posible. Kaya nga po, sa lahat ng nurse, midwife o doktor na piniling magsilbi sa mga baryo, sa bawat bagong graduate na piniling magtrabaho sa gobyerno, sa bawat atletang Pilipinong bitbit ang watawad saan mang panig ng mundo, sa bawat kawani ng pamahalaan na tapat na nagsiservisyo, kayo po ang gumawa ng pagbabago. Sa tuwing haharap ako sa isang ina na nagsasabing salamat at nabakunahan na ang aking sanggol, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing haharap ako sa isang bata na nagsasabing salamat sa papel at lapis, sa pagkakataong makapag-aral, ang tugon ko, kasama ka sa gumawa nito. Sa tuwing harap ako sa isang OFW at nagsabing salamat at pwede ko na muling pangaraping tumanda sa Pilipinas, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa tuwing harap ako sa isang Pilipinong nagsasabing salamat, akala ko hindi na magkakakuryente sa aming sitio, akala ko hindi ko naaabuting buhay ang liwanag na ganito, ang tugon ko, ikaw ang gumawa nito. Sa bawat pagkakataon na haharap ako sa isang magsasaka, guro, piloto, ininyero, tsuper, ahente sa call center, karaniwang Pilipino, sa bawat Juan at Juana de la Cruz na nagsasabing salamat sa pagbabago, ang tugon ko sa inyo, kayo ang gumawa nito. Inuulit ko. Inuulit ko po, posible ang dating imposible. Humaharap po ako sa inyo ngayon at sinasabing hindi ko sona ito. Kayo ang gumawa nito. Sona ito ng sambayanang Pilipino. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat.